Halos isang oras na trap ang isang tatay at paslit niyang anak sa tumirik na elevator sa kanilang kondo. Ang hinaing nila, wala rin daw sa kanilang ibinigay na medical assistance pagkalabas. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Fatima Baduria. Ihahatid sana ni Ed ang 8 taong gulang na anak sa school. Pero habang sakay ng elevator pababa sa basement parking, bigla itong huminto. Kaya ang mag-ama natrap habang walang ilaw, walang signal ang cellphone at kinakapos pa sa hangin. Ang 53 years old na ama, may hypertension pa naman. And from 36, bigla siya nag-stop sa 23. At sin talagang lagabog yung paghinto. Si Marian, nagpanik na, iyak ng iyak. Exhausted ako na kulang na rin yung oxygen namin. Tapos, alam mo yun, yung nai-stress ako, hindi ako kasi nakainom ng gamot. Napindot naman ni Ed ang emergency button at natawagan ang operator ng elevator. Pero inabot ng 40 minuto bago sila na-rescue. Kaya traumatic experience daw ito sa batang anak. Pero ang reklamo pa nila, pagtingin ko dito, iba na yung itsura niya kasi talagang mami lang siya na mami. Tapos yung shake yung labi niya. Nanginginig na sa takot yung anak ko at saka yung husband ko. Sabi ko may high blood yan. Wala man lang tayong medical assistant. no choice raw ang pamilya kundi mag-elevator pa rin sa patuloy na paninirahan sa kondo. Inaalala lang nila ang kanilang anak. Magte-therapy pa lang siya ngayon. Kailangan niyang magtuloy-tuloy pa rin na wala siyang trauma sa elevator. Ayon sa Property Management Office ng Fairlane Residences sa Pasig, sumasailalim naman sa routine preventive maintenance ang kanilang elevators. Dahil sa insidenteng ito, ire-review raw nila ang kanilang sistema para sa gagawing improvement. Inamin nilang may pagkukulang ang security team ng kondo sa pagbigay ng medical assistance sa mag-ama. Siniguro rin nila sa mga residente na patitibayin pa ang training ng kanilang personnel. Dapat siguro ang mga residential condominiums na ganito, naka-prepare din sila for isolated cases na ganito. There should be an ERT, emergency response team na well-trained. May mga aksidenteng pwede naman daw maiwasan, basta magsagawa lang ng preventive measures. Mobile journalist Fatima Baduria po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang trauma sa nasiraang elevator kasama si Mobile Journal Fatima Baduria. Fatima, natukoy na ba ang rason kung bakit tumirik itong elevator na sinakyan ni na Ed? Paps J, ang paliwanag nga ng maintenance kila Jean at kay Ed ay lumuwag daw yung kable ng elevator. Lumuwag? Yes. At Oo. talaga namang nangyayari yun, no, Paps J, kapag ka naluluma o kinakalawang. Oo. Kaya kailangan palaging ina-assess at Oo. ini-inspeksyon yung elevator kung talaga bang may sira. Hindi ba nagkulang yung developer o yung property management, no, yung manager, dun sa preventive maintenance na tinatawag? Yun ba naipatupad yun? Kasi hindi dapat yan nangyayari. Actually, ang sabi nga rin ng Property Management Office ay routine naman daw at palagi naman daw ginagawa yung maintenance. Pero yun nga, isolated case daw ito at talagang biglaan na lang na nasira, Paps J. Ayun. Fatima, sino ba ang liable kapag nasira ang elevator ng isang condo? At sino ang dapat nilang responsibilidad para sa mga naapektuhan? Kapag ganito, Paps J, no, na nasira yung elevator at may natrap, pwedeng maging liable yung Property Management Oo. Office kasi sila yung nag-handle ng Oo. maintenance at ang buong mga common areas sa buong condo. So, kabilang dito yung elevator, Paps J. So, kailangan palagi nga nilang i-inspeksyonan yung, at palagi nilang i-maintain yung elevator, Paps J. Kasi kapag may ganun, kapag may nangyari ulit na may natrap sa elevator, kailangan titignan din nila kung ano yung kailangan ng mga natrap, kung may medical Kasi pag may assistance na-trauma, irreversible yan. Yung iba, talagang habang buhay na naalala, di ba, yung kanilang karanasan. Okay, sakaling matrap sa elevator, ano bang dapat gawin? Paps J, tama yung ginawa ni Ed, no? Pinindot niya yung emergency button. Minsan call button yan sa mga Oo. elevator at usually may re-respond din naman na operator at Pero it took them kakausapin kayo. 40 minutes? 40, almost 40 minutes, Almost Paps 40 J. minutes, oo. Yes, Naku, Paps J. haba nun. Ang tagal nun.
Kasi raw, Pops J, Oo. di ba, na stuck sila sa 23rd floor. Oo. Pero kailangang iakyat ng 25th floor yung elevator dahil doon daw pwedeng buksan yung elevator manual mula na. sa labas ng manual. Kaya raw natagalan. Okay. Nakwento mo, nagpapa-therapy ngayon ang anak ni Ed dahil sa insidente. Anong ginagawa nila para ma-manage yung takot sa pagsakay sa elevator? Sabi ng doktor nung bata, kailangan daw magkaroon ng mga interview session sa bata para i-replay actually kung ano yung nangyari para talagang maintindihan niya at hopefully malampasan niya yung trauma kasi grabe rin ang nangyayari. Nahihirapan siyang pumasok sa elevator. Mhm. Kailangan kasama niya yung magulang niya at pati nga yung laruan niya, kailangan dala-dala niya at kapag madilim, natatakot din siya. Nako, So oo. kailangan na malampasan niya yung trauma. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Fatima Baduria.